The Mysterious Intern. Kabanata 18. Everyone, be quiet. Nang makita ni Dr. Thomas Wang na halos nandyan na ang lahat sa departamento, siya ay tumayo. Sa pagkasabi ni Dr. Thomas Wang, agad na nanahimik ang grupo ng mga tao na nagbubulungan sa bulwagan at nakatuon ang kanilang mga mata kay Dr. Thomas Wang. Minamahal na mga kasamahan, halos nandito na ang lahat, malapit na ang oras, at halos lahat tayo ay nagugutom. Hindi ko na pahahabain pa ang aking sasabihin. Bago natin simulan ang salo-salo, nais kong ipakilala sa inyo ang pangunahing tauhan sa araw na ito, si Brian Ye, isang batang at may potensyal na elite na nagbalik mula sa ibang bansa. Tara, batiin natin siya ng mainit na palakpakan. Tumingin si Dr. Thomas Wang kay Brian Ye na nakaupo sa tabi niya. Magandang araw. Sa pribadong silid, umusbong ang masiglang palakpakan at sigawan. Kahit anong isipin ng bawat isa, kailangan nilang pumalakpak. Alam nilang ito ang dapat gawin sa ganitong pagkakataon. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Naramdaman ni Brian Ye, na nakaupo sa tabi ni Dr. Thomas Wang, ang mga mata ng lahat sa kanya at ang malakas na palakpakan. Agad siyang tumayo at yumuko sa lahat. Noong una, mariing iginiit ni Dr. Thomas Wang na si Brian Ye ang pangunahing tauhan ng araw, at gusto niyang umupo si Brian Ye sa pangunahing upuan. Pero tumanggi si Brian Ye. Sa kanyang palagay, hindi siya angkop na umupo sa pangunahing upuan. Bilang isang bagong dating, naramdaman niyang mas mabuti kung siya ay uupo sa likuran. Sa huli, hindi na siya nakatanggi kay Dr. Thomas Wang at naupo siya sa kanan ni Dr. Thomas Wang, habang si Marcus Wang ay umupo sa kaliwa. Tumingin si Wesley Zing kay Brian Ye na nakastanding sa gitnang podium, sa tabi ni Dr. Thomas Wang, tumatanggap ng pansin at palakpakan mula sa departamento. Alam niyang hindi magtatagal ang kaluwalhatian ni Brian Ye, ngunit alam din niyang ang mga kilos ni Dr. Thomas Wang ay bahagi lamang ng drama. Sa kabila nito, hindi niya makeably ang kaunting galit na nasa kanyang mga mata. Ang nakatayo sa entablado at tinatangkilik ang pansin at palakpakan ng lahat ay isang pangarap niya. Hayaan mong mag-enjoy ka sa tanawin ngayon, tingnan natin kung paano ka bibitaw. May nakabiting ngiti sa mga mata ni Wesley Zing. Bago natin simulan ang salo-salo, tara't batiin si Brian Ye at pakinggan ang kanyang ilang salita sa mainit na palakpakan, okay. Naramdaman ng mainit na atmosfera sa eksena, muling sinabi ni Dr. Thomas Wang. Magandang ideya. Muling umusbong ang masiglang palakpakan sa pribadong silid. Salamat sa inyong lahat. Salamat, Dr. Thomas Wang. Ako ay pinararangalan at masaya na makasama sa pamilya ng respiratory medicine at makatrabaho kayo. Si Brian Ye ay napakabata, may limitadong kaalaman at karanasan. Sa madaling salita, marami akong kakulangan, umaasa akong matututo mula sa inyo sa hinaharap, at umaasa akong alagaan niyo ako. Sa gitna ng malalakas na palakpakan, lumabas ang taos-pusong reaksyon sa mukha ni Brian Ye. Medyo may alam siya. Nang inig si Wesley Zing, nakatuon ang kanyang tingin kay Brian Ye, nais niyang makita kung anong antas ang maipapahayag ni Brian Ye bukod sa mga nakagawiyang ito. Sa pribadong silid, ang mga doktor, kasama si Dr. Thomas Wang, ay nakatingin kay Brian Ye na puno ng pag-asa. Alam ng lahat na ang mga salitang sinabi ni Brian Ye ay mga pormulang salita lamang. Ito ay mga pangkaraniwang sinasabi sa mga welcome banquet. Matapos ang mga pormulang ito, naririyan ang tunay na nilalaman ng kanyang talumpati. Sa mga iba, hindi ko na pahahabain pa, lahat, kumain at uminom tayo ngayong gabi. Naramdaman ni Brian Ye ang mga mata ng lahat sa kanya, at sa kabila ng kanyang damdamin, nagdesisyon siyang huwag magpahayag ng marami. Nang tumingin siya sa mukha ng isang doktor na medyo mapatlas sa tabi niya, nagpasya siyang isubo ang lahat ng kanyang sasabihin at simpleng sinabi lamang ito. Naramdaman niyang sa mga kasamahan niya, ito ang talagang kailangan nila sa oras na ito. Ang mga doktor ay isang espesyal na propesyon. Mahirap ang maging punctual sa oras ng trabaho, lalo na sa mga pangunahing departamento tulad ng kanilang respiratory medicine. Halos imposibleng hindi makitungo sa mga pasyente. Kaya kahit na ang oras ng pag-uwi nila ay alas 6, nang dumating ang lahat dito, pasado alas 8 na ng gabi nang ipahayag ni Dr. Thomas Wang ang pagsisimula ng salo-salo. Para sa mga doktor na kumain ng alas 2 ng hapon at abala sa buong hapon, tiyak na sila ay nagugutom na sa puntong ito.
Kung magpapahaba siya ng usapan, magiging torture ito para sa kanilang mga tiyan. Ayaw ni Brian Ye ng ganito. Bukod dito, hindi siya ang taong mahilig makipag-usap. Nais lamang niyang ipahayag ang kanyang nararamdaman sa mga pagkakataong ito. Sa kanyang puso, naniniwala siyang ang aksyon ang mas mahalaga kaysa sa salita. May mga bagay na hindi mo na kailangang sabihin, kailangan mo lamang itong gawin. Tapos na ba talaga? Humph, ganyan lang ang antas ni Brian Ye, at nakapaglabas siya ng dalawa. Nang bahagyang naguluhan, tiyak na natapos na ni Brian Ye ang kanyang pagsasalita. Walang natirang teksto, at agad na lumabas ang ngiti ni Wesley Zing. Tapos na ba talaga? Ang talumpati ni Brian Ye ay masyadong simple. Sa kanyang ekspresyon, tila siya ay medyo kinakabahan. Dahil ba siya ay sobrang nervyos at hindi alam kung ano ang sasabihin? Kung ganun, tila masyadong mababa ang antas niya, hindi ito angkop para sa ganitong okasyon. May kakaibang anyo ang mga doktor sa pribadong silid. Si Dr. Thomas Wang at Marcus Wang, na mas nakakakilala kay Brian Ye, ay parehong nagulat, ngunit hindi tulad ng iba, hindi nila inisip na hindi sapat si Brian Ye. Lalo na si Dr. Thomas Wang, na nakipag-usap at nag-usap kay Brian Ye, nakaramdam siya na siya ay isang tao na hindi mahusay sa salita ngunit mas magaling sa gawa, kaya't lalo pa siyang humanga kay Brian Ye. Snap! Si Dr. Thomas Wang ang unang nakabawi sa kanyang sarili, tumingin kay Brian Ye na may paghanga, at nanguna sa masiglang palakpakan. Nang umabot ang palakpak ni Dr. Thomas Wang, si Marcus Wang ay nakabawi rin, at siya ay pumalakpak din ng masigla. At ang mga doktor sa pribadong silid ay unti-unting nakabawi at pumalakpak ng masigla. Bukod dito, sila ay mas masigla at mas masaya kaysa kay Dr. Thomas Wang. Bigla nilang naisip na ang pagtatapos ng talumpati ni Brian Ye ay nangangahulugang maaari na silang magsimula ng sulo-salo at makakain na. Sa panahong ito, nang ang kanilang mga tiyan ay nagugutom na, ano pa ang mas nakakatuwa para sa kanila kaysa sa makapagsimula ng pagkain agad. Tungkol naman sa antas ni Brian Ye, bahala na sila. Kahit gaano pa man kahirap ang antas ni Brian Ye at gaano man kaikli ang kanyang mga sinasabi, mas mabuti ito para sa kanila. Kung si Brian Ye ay masyadong mahusay at nagbigay ng mahabang talumpati na umabot ng kalahating oras, talagang iiyak sila. Si Wesley Zing ay pumalakpak din. Habang siya ay pumapalakpak, may nakabiting ngiti sa kanyang puso. Sa apelyido ni Brian Ye, nagsimula na ang sulo-salo. Susunod, darating na ang iyong katapusan. Susunod, ito ay ang aking entablado. Bagamat diniinan ni Dr. Thomas Wang sa simula, dahil sa pagtatrabaho ng lahat kinabukasan, sa prinsipyo, dapat nilang iwasan ang pag-inom ng marami sa welcome banquet na ito. Ngunit dahil nga ito ay isang welcome banquet, paano naman nila maiiwasan ang pag-inom? Sa huli, dahil sa mungkahi ng ilang doktor, at dahil masaya rin si Dr. Thomas Wang sa araw na iyon, naghain siya ng ilang bote ng alak. Dahil sa pagtanggap kay Brian Ye sa departamento, natural na nais ng lahat na uminom kasama ang pangunahing tauhan, si Brian Ye, sa simula ng sulo-salo. 3 pag-ikot ng pag-inom ang ginawa. Kahit na hindi mahilig uminom si Brian Ye, alam niya ang katotohanan at hindi niya pinigilan ang lahat. Hindi na siya nagsalita pa nang uminom ang lahat sa kanya, at uminom na lamang siya. Naupo si Brian Ye at nagsimulang kumain ng gulay matapos uminom ng 3 baso ng alak na inihandog sa kanya ng lahat sa pangunguna ni Dr. Thomas Wang. Ang dalawang direktor, sina Dr. Thomas Wang at Marcus Wang, ay tumigil din, at pansamantalang tumigil ang momentum ng pag-inom. Tungkol naman sa ibang mga doktor, walang nagtangkang manggulo sa oras na iyon. Nariyan naman sina Dr. Thomas Wang at Marcus Wang, at walang nang ahas na maging masyadong pasaway. Bukod pa rito, kakatapos lang nilang uminom ng 3 baso at kailangan nilang magpahinga. Siyempre, ang pinakamahalagang punto ay talagang nagugutom na sila. Nang makaupo sila, iisang bagay lang ang nasa isip nila, gusto nilang mag-focus sa pagkain at maghintay na mabusog bago makipag-usap sa iba. Ngunit habang masayang kumakain ang lahat sa kalmado at masayang atmosfera, tumayo si Wesley Zing, kinuha ang baso ng alak sa kanyang kamay, at naglakad patungo kay Dr. Thomas Wang. Direktor Wang, magtataas ako ng baso para sa inyo. Mahigit 1 buwan na akong nandito sa departamento, at sa buwang ito, maraming salamat sa inyong pag-aalaga. Nang makalapit kay Dr. Thomas Wang, hawak ni Wesley Zing ang baso ng alak na may taos-pusong ekspresyon. Magalang ka, Dr. Zing.
Nang makita si Wesley Zing, sumilay ang pagkasuklam sa mga mata ni Dr. Thomas Wang, lalo na nang makita niya ang mapagkunwari nitong itsura. Ayaw na ayaw niyang makipag-inom sa kanya, ngunit naisip niya si Dean Zing na nasa likuran ni Wesley Zing. Hindi niya direktang pinahiya si Wesley Zing sa publiko, ngunit itinaas niya ang kanyang baso at dinampyan lamang ito. Nang makita na dinampyan lamang ito ni Dr. Thomas Wang, sumilay ang galit sa mga mata ni Wesley Zing. Itinaas niya ang kanyang ulo at ininom ang buong baso ng alak. Ang matandang ito ay hindi talaga siya pinapansin. Ngunit sa huli, hindi pa rin siya nang ahas na magalit kay Dr. Thomas Wang. Binalaan siya ng kanyang tiyuhin na si Dr. Thomas Wang ay may espesyal na katayuan sa ospital, kaya huwag siyang magagalit kay Dr. Thomas Wang. Kaya naman, sa loob ng mahigit isang buwan, nanatili siyang tahimik sa harap ni Dr. Thomas Wang, kahit na minsan ay sumimangot si Dr. Thomas Wang, tinitiis pa rin niya ito. At para sa kanyang malaking plano, hindi tama na magalit siya ngayon. Ngayon ko muna titiisin ang galit na ito, ngunit, hayop ka, balang araw pagsisisihan mo ito. Bulong ni Wesley Zing sa kanyang puso. Pinigilan ang kanyang galit, ibinaling ni Wesley Zing ang kanyang tingin kay Brian Ye, na may ngiti sa kanyang mukha. Dr. Ye, hindi ka ba magtataas ng baso para sa Direktor Wang? Nang marinig ang mga salita ni Wesley Zing, parehong kumunat ang noo ni na Brian Ye at Dr. Thomas Wang. Masyadong mapagkunwari si Wesley Zing, ngunit itinaas pa rin ni Brian Ye ang kanyang baso kay Dr. Thomas Wang. Direktor Wang, magtataas din ako ng baso para sa inyo. Salamat sa inyong pag-aalaga. Sa kanyang puso, gusto niya talagang magpasalamat kay Dr. Thomas Wang. Hindi lamang dahil sa engranding pagtanggap sa kanya, kundi pati na rin sa mga kaalamang natutunan niya mula rito noon. Magalang ka, Dr. Ye. Maligayang pagdating ulit sa ating departamento, Dr. Ye. Muli, kung mayroon kang anumang problema sa trabaho, sabihin mo sa akin. Agad na kinuha ni Dr. Thomas Wang ang baso ng alak, ngumiti at nag-cheers kay Brian Ye, pagkatapos ay ininom ito ng buo. Hurrah! Kapag ako ay nagtataas ng baso sa iyo, dinampyan mo lang ito. Ang apelyido ni Ye ay nagtataas ng baso sa iyo at ininom mo ito ng buo. Kahit na alam niyang nagpapanggap si Dr. Thomas Wang, hindi maiwasan ni Wesley Zing na magalit nang makita si Dr. Thomas Wang na ginagawa ang kanyang trabaho. Halos masunog na ang kanyang mga mata. Titiisin ko, titiisin ko. Ngayon, pakikitunguhan muna natin ang batang may apelyidong Ye. Pagkatapos, huhukayin ko ang iyong libingan. Sa huli, pinigilan ni Wesley Zing ang kanyang galit, lumingon, at pinilit na ngumiti, at itinaas ang kanyang baso kay Brian Ye. Dr. Ye, pareho tayong nag-aral sa ibang bansa. Ito rin ay isang uri ng tadhana. Tara, para sa pagtanggap sa iyo sa departamento, magtataas ako ng baso para sa iyo. Sa pribadong silid, hindi maiwasang mamangha ang lahat kay Wesley Zing, na may mga ekspresyon ng hindi paniniwala sa kanilang mga mata. Tama ba sila? Kusang nag-alok si Wesley Zing ng inumin kay Brian Ye. Naniniwala si Wesley Zing na siya ay isang top student na nagtapos sa prestihiyosong paaralan sa Kansas, at pamangkin din siya ni Dean Zing. Mayroon siyang malalim na background. Simula nang sumali siya sa kumpanya ng mahigit isang buwan, palagi siyang mayabang. Karamihan sa mga kasamahan sa opisina ay hindi niya pinapansin. Dahil sa kanyang pagkatao, ang pagrespeto kay Dr. Thomas Wang, ang direktor, ay ayos lang pero nirerespeto pa niya si Brian Ye. Talaga bang naiiba ang tingin ni Wesley Zing kay Brian Ye, at sa parehong oras, naiiba ang tingin niya sa mga nagbalik mula sa ibang bansa? Nagulat din sina Dr. Thomas Wang, Marcus Wang at iba pa. Kailan pa nagbago ang ugali ng batang ito na si Zing? Nagulat din si Brian Ye. Hindi niya inaasahan na mag-aalok si Wesley Zing ng inumin sa kanya. Noong hapon, hindi ba nag-away sila ni Wesley Zing dahil sa magkaibang pananaw nila sa tradisyonal na gamot? Galit pa rin ba siya sa kanya? Naunawaan na ba ni Wesley Zing? Ano, Dr. Ye? Hindi mo man lang bibigyan ng pansin ito. Habang naguguluhan si Brian Ye, nagsalita na ulit si Wesley Zing. Nagbibiro lang po, Dr. Zing, napararangalan po ako na uminom kasama kayo, Dr. Zing. Nabalik sa ulirat si Brian Ye, nag-cheers kay Wesley Zing, at ininom ito ng buo. Ngunit dahil nag-alok si Wesley Zing ng inumin sa kanya, hindi naman siya ang bagong dating sa departamento.
Bukod pa rito, maituturing si Wesley Zing na senior niya sa departamento. Maraming tao ang nanunood sa kanya, kaya hindi niya matatanggihan ang inumin na ito at maitatag ang pangalan ng pagiging bastos sa mga senior. Haha, talagang mayabang si Dr. Ye. Nang makita na ininom ni Brian Ye ang alak ng buo, sumili ang pagmamalaki sa mga mata ni Wesley Zing, ngumiti siya, at pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at ininom ang alak sa kanyang kamay. Nang itinaas niya ang kanyang ulo, ang kanyang baso ay nanginginig. Kalahati ng alak ay natapon. Ngunit hindi pinansin ng lahat ang detalye na ito, kahit na ang mga nakapansin, tulad ni Brian Ye, ay hindi na nag-abala pa. Nang makita ang pagmamalaki at pagiging mapanghusga, pagkatapos uminom, kusang binaligtad ni Brian Ye ang kanyang baso at sinenyasan si Wesley Zing, na sinabing naubos na rin niya ang kanyang inumin. Nagdagdag pa si Brian Ye ng isang pangungusap, malawak ang pag-iisip ni Dr. Zing. Sa kaso na maaari siyang maging mabait sa iba, hindi na niya masyadong pinapansin ang mga detalye, kusang loob na nananakit sa iba, o nag-aalala man lang na magsabi ng magagandang bagay. Sa kasamaang palad, nais ni Brian Ye na maging mabait sa iba, ngunit ayaw naman ni Wesley Zing na maging mabait sa kanya. Matapos ang isang pagtawa, sumili ang malamig na tingin sa mga mata ni Wesley Zing, lumingon siya, tumingin sa mga kasamahan sa pribadong silid, at nakangiting nagsabi, minamahal na mga kasamahan, ngayon ay tinatanggap natin si Dr. Ye. Hindi natin dapat kalimutan ang salo-salo. Iminumungkahi ko na lahat tayo ay mag-alok ng isang baso kay Dr. Ye ngayong gabi. Maligayang pagdating, Dr. Ye, ano sa palagay ninyo? Dr. Du Jingay. Nang marinig ang mga salita ni Wesley Zing, nagbago ang mga mukha ni na Dr. Thomas Wang, Marcus Wang, at ilang taong mas kilala si Brian Ye, tulad ng magandang nurse na si Nurse Olga Su. Ang salo-salo ay ginanap gamit ang mataas na kalidad na alak. Sa pribadong silid na ito, mayroong hindi bababa sa 12-dosenang tao. Kung lahat ay mag-aalok ng inumin kay Brian Ye, kailangan niyang uminom ng marami, tama ba? Bukod pa rito, ang hitsura ni Dr. Ye, mahinahon at magalang, ay hindi mukhang kayang uminom ng marami. Sabi ko na nga bakit kusang nag-alok si Wesley Zing ng inumin kay Brian Ye. Hindi pala talaga siya naiiba ang tingin kay Brian Ye, kundi naiba ang tingin niya sa kanya. Ang kamay na ito ay talagang walang awa. Sinabi ito ni Wesley Zing, maaari pa ba silang maging bastos? Kung ganun, tiyak na matatalo si Brian Ye. Hindi ko talaga alam kung paano nagalit si Wesley Zing, ang anak ng mayaman, kay Brian Ye. Hindi naman dapat totoo iyon. 2 araw pa lang si Brian Ye dito, at tila tahimik siya nitong mga nakaraang araw. Dahil ba sa inggit kay Director Wang na nagbukas ng welcome feast para kay Brian Ye? Sa ganitong paraan, talagang malas si Brian Ye. Sa pribadong silid, walang bobong doktor. Habang nag-iisip sila, naunawaan na nila ang nangyayari. Ang mga doktor na kasama ni Brian Ye sa opisina ay mas nakakita sa kanilang mga puso. Lahat sila ay tumingin kay Brian Ye na may kaunting awa. Ang kawawang bata ay nakagalit kay Wesley Zing, ang anak ng mayaman, at kinaputin ni Wesley Zing. Nagbago rin ang ekspresyon ni Brian Ye. Hindi rin niya inaasahan na gagawin ni Wesley Zing ito. Nang mag-alok si Wesley Zing ng inumin sa kanya kanina, nagduda siya sa kanyang puso, ngunit hindi na niya ito pinansin. Handa pa rin siyang maging mabait, na iniisip na nagbago na si Wesley Zing at alam na niyang mali siya. Sa pamamagitan ng pagkakataong ito, upang mapagan ang relasyon, ngayon ay tila sobra-sobra ang kanyang pag-iisip kanina. Sa mundong ito, hindi lahat ay bukas ang pag-iisip tulad niya, mabait tulad niya, at handang maging mabait sa iba tulad niya. Tumingin si Brian Ye kay Wesley Zing, ang kanyang mga mata ay unti-unting nanlamig. Talagang nagalit si Brian Ye. Noong hapon, nagpahayag lamang siya at si Wesley Zing ng magkaibang opinyon sa isyu ng tradisyonal na gamot, at siya ang kusang nagtaas ng isyu. Ngayon, ang apelyidong Zing na ito ay gumawa ng isang masamang plano upang saktan siya. Talaga bang iniisip ni Wesley Zing na si Brian Ye ay isang duwag? Dahil hindi ka mabait at gusto mo akong saktan, huwag mo akong sisihin kung hindi na rin ako magiging mabait. Malamig na tinitigan ni Brian Ye si Wesley Zing, isang malamig na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata, at nagdesisyon na siya sa kanyang puso na tuturuan niya ng leksyon si Wesley Zing. Mga kaibigan, hindi nyo na kailangan si Dr. Jingay na isa-isa pang tawagan.
Magtataas tayo ng inumin para kay Dr. Ye ng sabay-sabay, iyon ang ibig sabihin ninyo. Isang bahagyang galit ang sumilay sa mga mata ni Dr. Thomas Wang habang siya ay tumayo upang magsalita. Sa kanyang pagsasalita, may bahid ng babala sa kanyang mga mata habang matigas niyang tiningnan si Wesley Zing. Talagang nagkukunwari ang matandang ito, tila talagang pinahahalagahan ang batang may apelyidong Ye. Ngunit hindi pinansin ni Wesley Zing ang babala ni Dr. Thomas Wang. Direktor Wang, paano naman ito? Dapat tayong magbigay galang, paano natin maipapakita ang sinseridad ng lahat? Kailangan tayong magbigay galang sa isa't isa upang maipakita ang ating tunay na pagtanggap kay Dr. Ye sa ating departamento. Sabi ng lahat, tama ba? Hindi inasahan ni Dr. Thomas Wang na hindi siya bibigyan ng halaga ni Wesley Zing at napatuloy itong magpapaigting ng mga issue. Isang galit ang muling sumilay sa kanyang mga mata at handa na siyang magsalita kay Wesley Zing. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nagsalita na si Brian Ye. Si Brian Ye ay talagang maswerteng makasama sa ating departamento ng respiratory medicine. Isang pribilehiyo para sa akin na mapahalagahan ni Direktor Wang. Ang pag-organisa ng welcome ceremony na ito para sa akin at ang paglaan ng oras ng lahat ng mga nakatatanda upang makasama ako sa kanilang abalang schedule ay ang pinakamalaking karangalan para sa akin. Bakit ko naman gagawing dahilan upang ang lahat ng nakatatanda ay magbigay galang sa akin? Bumaling si Brian Ye kay Wesley Zing at unti-unting nagsalita. Magandang sinabi. Ang Dr. Ye na ito ay mahusay makipag-usap. Sa mga puso ni na Dr. Thomas Wang, Marcus Wang, at iba pa, hindi nila maiwasang purihin si Brian Ye. Napakamahusay ng sinabi ni Brian Ye, pinuri ang lahat ng mga kasamahan sa pribadong silid, at tinanggihan ang provokasyon ni Wesley Zing. Nakangiti sila sa kanyang sinabi. Ang mga doktor sa pribadong silid ay nagningning ang mga mata at lihim na pinuri ang mabilis na tugon ni Brian Ye. Hindi inaasahan na ang apelyidong Ye ay may kaunting talinong makipag-usap, ngunit nag-isip, makakawala ba siya sa inuming ito? Bahagyang nagbago ang mukha ni Wesley Zing, ngunit agad na sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi, at nagbukas siya ng bibig, handang ipagpatuloy ang plano na inihanda niya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, patuloy na umabot ang boses ni Brian Ye. Dapat ay si Brian Ye ang nag-aalok ng inumin sa mga nakatatanda isa-isa. Ano? Parang sumabog ang mga salita ni Brian Ye sa pribadong silid. Lahat ng tao sa pribadong silid ay nakadilat ang mga mata at tinitigan si Brian Ye na may hindi makapaniwalang ekspresyon, iniisip kung nagkamali ba sila ng narinig. Talaga bang kusang nag-alok si Brian Ye ng inumin sa kanila isa-isa? Baliw ba si Brian Ye? Talaga bang si Brian Ye ang nag-aalok ng galang sa kanila? Pati si Wesley Zing ay napatigil at hindi inaasahan na magsasalita si Brian Ye ng ganito. Matapos ang ilang sandali, nakabawi siya at tiningnan si Brian Ye na may ngiti. Alam niyang hindi niya may tatago ang kanyang galit, kaya't nagpa siya na lang siyang kunin ang magandang reputasyon. Ngunit ang magandang reputasyong iyon ay hindi ganoon kadali makuha. Sa silid na ito, may halos 30 tao, bawat isa ay magkakaroon ng baso ng alak, tingnan mo kung kakayanin mo. Dr. Ye, huwag mong pahalagahan ang mga tao tulad niya. Matapos ang ilang sandali, nakabawi si Dr. Thomas Wang at nag-alala siyang tumayo at agad na pinigilan si Brian Ye. Sa dami ng mga tao, ang isang inumin bawat isa ay maaaring hindi kayanin kahit ng isang alak na Diyosa. Masyadong masama ang batang may apelyidong Zing na ito, kaya paano papayag si Brian Ye sa kanyang plano. Ngunit bago makumplito ang mga salita ni Dr. Thomas Wang, pinutol siya ni Brian Ye. Tumingin si Brian Ye kay Dr. Thomas Wang na may alalahanin, puno ng pasasalamat. Alam niyang talagang pinahahalagahan siya ni Dr. Wang at iniisip siya. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan lamang niyang tanggihan ang kabaitan nito. Nagsimula nang umatake ang apelyidong Zing at patuloy na pinipilit siya, paano siya magpapakita ng kahinaan. Paano siya hindi magbibigay ng kulay at hindi magtuturo ng leksyon sa kanya. Direktor Wang, tinanggap ni Brian Ye ang iyong kabaitan, ngunit dahil sinabi ni Brian Ye na nais niyang mag-alok ng inumin sa mga nakatatanda isa-isa, kailangan niyang gawin ito. Matapos sabihin ito ni Brian Ye kay Dr. Thomas Wang na may ngiti sa kanyang mukha, tumingin siya kay Wesley Zing, ngunit bago magbigay galang sa mga nakatatanda, may mungkahi si Brian Ye. Kanina, sinabi ni Dr. Zing na nandito siya ng mahigit 1 buwan.
Kaya, si Dr. Zing ay isa ring bagong kasamahan sa departamento. Bakit hindi natin sabay-sabay na respetuhin ang mga nakatatanda? Kasama na rin natin siya. Ang hakbang ni Brian Ye ay hindi masama. Hindi ba, Wesley Zing? Gusto mo akong masaktan? Pero kahit na masaktan ako, kailangan kitang itulak pabalik. At hindi kayang tanggihan ni Wesley Zing si Brian Ye. Sa harap ng napakaraming tao, kung tatanggi siya ng direkta, tiyak na makakasakit siya sa lahat ng kasamahan sa departamento ng sabay-sabay. Kahit na malalim ang background ni Wesley Zing, tiyak na mag-aalala siya tungkol dito. Mukhang hindi rin basta-basta si Dr. Ye. Ngunit nang dumating si Brian Ye, hayagang nakipaglaban siya kay Wesley Zing, ganap na pinagsaluhan ang galit ni Wesley Zing. Pero sa puntong ito, si Wesley Zing ay nakatuon na kay Brian Ye. Ano pa ang dapat ipag-alala ni Brian Ye? Kung nasa lugar siya, tiyak na ipapahamak niya si Wesley Zing. Nang marinig ang mga salita ni Brian Ye, ang mga doktor sa pribadong silid ay tinitigan si Brian Ye na may mas komplikadong ekspresyon. Ang mga mata ni na Dr. Thomas Wang, Marcus Wang at iba pa ay umilo. Mukhang hindi naging padalos-dalos si Brian Ye at hindi siya naiwasan ni Wesley Zing, bagkus ay mayroon siyang mga ideya. Gayunpaman, sa kanilang mga puso, hindi pa rin sila sang-ayon sa pamamaraan ni Brian Ye. Sa kanilang puso, pakiramdam nila ay masyadong bata pa si Brian Ye, o medyo bata at puno ng sigla, masyadong madaling maaser. Sa kanilang opinyon, dapat ay pinabayaan ni Brian Ye ang mga provokasyon tulad ni Wesley Zing. Ilan ba sa mga doktor sa opisina ang talagang nagmamalasakit sa isang basong alak? Bakit pa kailangang makipag-away kay Wesley Zing at parehong mawalan? Okay, apelyido mo ay Ye, iniisip mong kayang gamitin ang trick na ito para ilubog ako. Pinabayaan mo akong maliitin ka. Ngunit sa tingin mo ba ay kaya mong harapin ako gamit ang trick na ito? Bahagyang nagulat si Wesley Zing sa kanyang ekspresyon, ngunit agad na sumilay ang ngiti sa kanyang mga mata. Dahil nagsimula na siyang makipag-ayos kay Brian Ye, tiyak na inaasahan niya ang magiging reaksyon ni Brian Ye. Sa kanyang mukha, lumabas ang ngiti, tila sinasabi ni Dr. Ye, paano tayo magiging sabay-sabay? Kung gusto mong magbigay galang sa mga nakatatanda, dapat kang dumaan ng mag-isa upang magpakita ng sinseridad. Una, igagalang ni Dr. Ye ang mga nakatatanda, at pagkatapos ng paggalang, si Wesley Zing ay magbibigay galang sa iyo, Senior. Kapag natapos mo na ang paggalang, hindi ko na kayang maniwala na kaya mo pang tumayo. Kapag dumating ang oras, ikaw ay babagsak. Mayroon bang sino man na magkakaroon ng lakas ng loob na banggitin ito? Mayroon bang sino man na magkakaroon ng lakas ng loob na ipaalam sa akin na igalang sila? Kahit na maglakas loob sila, maaari ko lamang silang hanapan ng dahilan sa oras na iyon. Ang tanging mas mahirap ay si Dr. Thomas Wang. Hindi ko alam kung siya ay magiging pakialamera. Gayunpaman, kahit na talagang magpumilit na makialam, ang batang ito ay makikipag-inuman sa kanila. Bagamat medyo malaki ang dami nito, hindi imposible na inumin ito. Sa oras na iyon, ipapakita ko lamang sa kanila ang kakayahan ng batang ito, upang malaman nila ang dami ng alak at estilo sa pag-inom. Nag-dare akong gawin ang plano kay Brian Ye ngayon. Bukod sa paggamit ng ibang tao upang patayin siya, tiyak na mayroon akong mga pagtitiwala at plano. Ang aking tiwala ay ang aking kakayahan sa pag-inom. Iba-iba ang talento ng bawat tao sa mundong ito, at isa sa pinakamalakas na talento ni Wesley Zing ay ang hindi malasing kahit sa libu-libong baso. Siyempre, medyo labis ang hindi malasing sa libu-libong baso, ngunit talagang kayang uminom ng marami. Ang karaniwang tao ay tiyak na hindi kayang makipagsabayan sa kanya. Noong nag-aaral siya, siya lamang ang bumagsak sa lahat ng kanyang mga kaklase. Alam ng mga tao na nakakaalam kay Wesley Zing ang kanyang talento, at karaniwang hindi nila siya pinapansin sa pag-inom. Ngunit ang mga tao sa departamento ay hindi alam ito, kahit na ang ilang tao ay nakipag-ugnayan sa kanya. Ang mga taong kumain at uminom kasama siya ay lamang sa katamtamang antas, at hindi talaga nila nakita ang kakayahan ni Wesley Zing sa pag-inom. Tiningnan ni Wesley Zing si Brian Ye na may pag-iisip, maingat na isinasaalang-alang ang mga posibilidad sa kanyang isip, at sumilay ang isang tagumpay sa kanyang mga mata. Mula sa kanyang pananaw, sa gabing ito, anuman ang mangyari, siya ang magwawagi kay Brian Ye. Sa pag-iisip ng iba't ibang kahihiyan na maaring ipakita ni Brian Ye matapos uminom ng sobra.
Sa pag-iisip ng paghanga ng mga tao sa departamento na maaring magmamasid sa kanyang kakayahan sa pag-inom at estilo ng bakas, hindi maiwasan ni Wesley Zing na makaramdam ng matinding kasiyahan sa kanyang puso. Anong kahihiyan? Nang marinig ang mga salita ni Wesley Zing, hindi maiwasang magalit ni Dr. Thomas Wang at ng iba pang mga tao na pamilyar kay Brian Ye. Hindi sila mga bobo, kaya't natural nilang alam ang laman ng puso ni Wesley Zing. Ang mga doktor sa pribadong silid ay patuloy na umiling, lihim na nababahala at nahihiya sa kapal ng mukha ni Wesley Zing. Ngunit kahit na hindi sila nahihiya sa kanyang mukha, kailangan nilang aminin na ang plano ni Wesley Zing ay talagang mahusay, at kung si Brian Ye ay bumagsak, talagang wala silang maipagmamalaki para kay Brian Ye. Hindi talaga sila makakatayo at hayaan si Wesley Zing na igalang sila, lalo na kay Brian Ye. Kung mananatiling mahinahon si Brian Ye, imposibleng makialam sila kay Wesley Zing para kay Brian Ye. Nakatutok ang kanilang mga mata kay Brian Ye, tinitingnan kung ano ang magiging tugon nito at kung may maidaragdag pang kapana-panabik na hakbang. Akala mo ba, batang may apelidong Zing, kung ilulubog mo si Brian Ye, titigil siya sa pag-inom. Kahit na handa akong lumabas at harapin ka, sa pilitang ipapainom kita. Natatakot ang mga tao kay Dean Zing na nasa likuran mo, ngunit ako, si Dr. Wang, ay hindi natatakot. Hindi rin nagsalita si Dr. Thomas Wang, hinihintay ang sariling tugon ni Brian Ye. Sa kanyang mga mata, nakatingin siya kay Wesley Zing, na puno ng kapal ng mukha at ambisyon, at sumilay ang galit sa kanyang mga mata. May lihim siyang desisyon sa kanyang puso. Tama si Dr. Zing. Hindi ito naisip ng mabuti ni Brian Ye. Hindi inaasahan ni Brian Ye na ganoon kapangahas si Wesley Zing. Malamig ang mga matang tinitigan niya si Wesley Zing, na may nag-aalab na tingin. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Kung gayon, mauuna na ako. Ang unang baso na ito, simulan natin kay Dr. Zing. Dr. Zing, pakisuyong uminom. Sabi ni Brian Ye, at itinaas ang kanyang baso kay Wesley Zing. Brian Ye, huwag kang magpadaya, niloloko ka niya, gusto kanyang painumin, at pagkatapos ay wala ka nang magagawa, kayong dalawa, uminom na lang kayo ng sabay kung gusto ninyo. Kahit na nagdesisyon na si Dr. Thomas Wang na kahit na madaya si Brian Ye, hindi niya hahayaang makatakas si Wesley Zing, ngunit nang makita niyang nadaya nga si Brian Ye, hindi niya mapigil ang sumigaw ng may pag-aalala, umaasang mapaalalahanan si Brian Ye na huwag magpadaya. Ang matandang ito na si Wang ay gusto akong sirain. Ito ay talagang nakakainsulto. Nakakita si Wesley Zing kay Dr. Thomas Wang na sabik na pinaalalahanan si Brian Ye, at nakaramdam siya ng matinding galit. Salamat sa inyong paalala, Dr. Wang, ngunit naniniwala ako na ang isang elite na nagbalik mula sa ibang bansa tulad ni Dr. Zing ay tiyak na hindi isang walang hiyang tao, hindi ba? Kahit na walang hiya, hindi dapat siya mahiya sa mga nakatatanda sa departamento, tama ba? Tumingin si Brian Ye kay Wesley Zing. Maniwala ka sa tae. Ang batang ito na si Zing ay isang walang kwentang elite na nagbalik mula sa ibang bansa. Ang basura ng mga nagbalik mula sa ibang bansa ay halos pareho. Nakita ni Dr. Thomas Wang na hindi pinakinggan ni Brian Ye ang kanyang mabait na paalala, at naniniwala pa rin siya sa tinatawag na pagkatao ni Wesley Zing. Hindi niya maiwasang mawala ng salita. Alam niyang kinokontrol ni Brian Ye si Wesley Zing gamit ang salita at hinahayaan si Wesley Zing na mapahiya at magsisi. Ngunit sa tingin ba niya ay epektibo ang kanyang paraan? Ang isang walang hiyang tao tulad ni Wesley Zing ba ay mag-aalala sa tinatawag na pagkatao? Umiling din ang ibang mga doktor, iniisip na masyadong bata pa si Brian Ye at hindi niya alam ang masamang sitwasyon. Paano niya makontrol ang isang walang hiyang tao tulad ni Wesley Zing gamit lamang ang dalawang pangungusap? Okay na ba sa wakas? Wala na ba siyang maisip? Ginagamit pa nga niya ang mababang uri ng panloloko. Naisip niya na sinabi niya ang dalawang pangungusap na ito, may silbi ba ito sa akin, Wesley Zing? Kung ayaw ko talagang uminom, mag-aalala ba siya sa kanyang dalawang salita? Nang makita na hindi pinakinggan ni Brian Ye ang mga salita ni Dr. Thomas Wang, ngunit gaya ng kanyang inaasahan, ganap na nahulog sa bitag na kanyang dinisenyo, sa wakas ay nakahinga si Wesley Zing, ang kanyang mga mata ay tumingin kay Brian Ye na may hawak na baso ng alak. May isang mapangasar na tingin sa loob, at itinaas niya ang baso ng walang pag-aalinlangan, Dr. Ye, pakisuyong uminom.
Puno ng tuwa at pagmamalaki sa kanyang puso, hindi na gumawa ng anumang maliliit na kilos si Wesley Zing sa pagkakataong ito, at malayang itinaas ang baso ng alak at ininom lahat ng alak sa baso nang walang natitira. Pagkatapos uminom, tinitigan ni Wesley Zing si Brian Ye, at nang makita na ininom din ito ni Brian Ye ng buo, biglang lumabas ang kasiyahan sa kanyang mukha, si Dr. Ye ay talagang kaya uminom. Hindi pinansin ni Brian Ye ang mapagkunwari na mga salita ni Wesley Zing, ngunit agad na muling itinaas ang baso, naglakad patungo sa ibang doktor, at nagsimulang mag-alok ng susunod na inumin. Nang makita si Brian Ye na nagsimula ng mag-alok ng inumin sa iba pang mga doktor, ang ekspresyon sa mukha ni Wesley Zing ay lalong naging mapagmataas. Sa kanyang mga mata, tila nakita na niya ang kahihiyan ni Brian Ye matapos uminom ng sobrang alak. Batay sa kanyang mga taon ng karanasan sa mga inuman, ang mga taong tulad ni Brian Ye ay babagsak pagkatapos ng 5 baso. Tulad ni Brian Ye, na napakaganda at mahinahon, halata na hindi siya marunong uminom, at sa pagtingin sa kanyang nakaraang pagganap, alam din niya na si Brian Ye ay tiyak na hindi pa nakakakita ng malalaking pangyayari at hindi magaling makihalubilo. Oo, ang ganitong uri ng tao ay karaniwang hindi madalas uminom, at mas madaling malasing. Dr. Ye, huwag kang masyadong magmadali sa pag-inom, kumain ka muna bago uminom, upang mapunan ang iyong tiyan. Matapos mapanood si Brian Ye na uminom ng 3 baso ng sunod-sunod, hindi maiwasang mag-alala si Dr. Thomas Wang, at nag-aalalang tumingin kay Brian Ye. Humph! Hayop! Ang galing talaga ng pagpapanggap mo. Para kang talagang nag-aalala para kay Brian Ye. Tumingin si Wesley Zing kay Dr. Thomas Wang, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga mata. Matandang hayop, ang batang ito ay naghiganti na. Maghintay ka, balang araw, babawi ako sa iyo. Halos masira ni Dr. Thomas Wang ang kanyang plano kanina, kaya't lubusan niya itong naayos. Bulong ni Wesley Zing sa kanyang puso. Salamat sa inyong kabaitan, Direktor Wang. Gayunpaman, bilang paggalang, mas mabuting magbigay galang muna ako sa mga nakatatanda bago kumain. Tumingin si Brian Ye kay Dr. Thomas Wang na may pag-aalala, at naantig siya, ngunit tinanggihan pa rin niya ang kabaitan ni Dr. Thomas Wang. Siya ay isang taong nagsusumikap para sa pagiging perpekto. Dahil nagdesisyon na siyang igalang ang lahat, igagalang niya sila isa-isa bago kumain. At, para sa maraming tao, maaaring kapaki-pakinabang ang kumain bago uminom, ngunit ang karaniwang kaalamang ito ay hindi naaangkop sa kanya. Sanay na siyang uminom kahit na hindi pa siya masyadong busog. Nang makita na tinanggihan ni Brian Ye ang mungkahi ni Dr. Thomas Wang, hindi maiwasang umiling ang lahat sa ospital. Nadama nilang si Brian Ye ay masyadong walang katwiran at masyadong nagmamalasakit sa kanyang reputasyon. Sa katunayan, sa oras na iyon, kung kakain siya, hindi rin sila mag-aalala, at naniniwala siyang wala nang masasabi si Wesley Zing. May mga taong nag-iisip na maaaring medyo lasing na si Brian Ye, at ang ilan sa kanila ay nakaapekto na sa kanyang pag-iisip, kaya't nawala na siya ng katwiran. Ganoon din ang iniisip ni Dr. Thomas Wang, ang kanyang mga mata ay hindi maiwasang magpakita ng kaunting pag-aalala. Nadama niya na hindi dapat maging ganoon kawalang katwiran si Brian Ye. Simula pa lang ito, at 2 o 3 baso pa lang ang nainom. Halos 30 baso pa ang susunod, paano niya kaya ito? Habang mas iniisip niya ito, mas nag-aalala si Dr. Thomas Wang. Talaga bang tinanggihan na naman ng batang may apelyidong Ye ang paalala ng hayop na ito? Isang pagkagulat ang sumilay sa mga mata ni Wesley Zing. Nang marinig ang paalala ni Dr. Thomas Wang, talagang naisip niya sa kanyang puso na kahit na gusto ni Brian Ye na kumain, hindi niya ito papansinin. Sa kanyang opinyon, gaano man karami ang kain ni Brian Ye, walang silbi ito. Si Brian Ye ay tiyak na babagsak. Bakit pa niya ito aalalahanan? Hindi niya inaasahan na tatanggihan ni Brian Ye ang paalala ni Dr. Thomas Wang. Ngunit agad na sumilay ang kasiyahan sa kanyang mukha. Tatanggi si Brian Ye, kaya mas mabilis siyang babagsak. Bukod pa rito, tinanggihan ni Brian Ye ang paalala ni Dr. Thomas Wang sa oras na ito, na nagpapakita rin na halos lasing na siya at malapit na siyang bumagsak. Hindi pinansin ni Brian Ye ang kanilang mga ekspresyon, hawak lamang ang mga baso ng alak, naglakad siya sa mga kasamahan sa mga departamento isa-isa, itinaas ang mga baso ng alak, at magalang na nag-alok ng inumin sa kanila isa-isa, umiinom ng sunod-sunod.
Isang iglap na tapos na ni Brian Ye ang 10 tao sa mesa, at nagsimulang maglakad patungo sa ibang mesa na may baso ng alak. Hindi pa bumagsak. May sapat pa bang alak ang taong ito na may apelyidong Ye? Nang makita si Brian Ye na naglalakad patungo sa iba at nagsimulang mag-alok ng inumin, si Wesley Zing, na palaging nakangiti, ay muling nagpakita ng kakaibang tingin. Orihinal niyang naisip na dapat na bumagsak si Brian Ye pagkatapos ng 5 baso. Hindi niya inaasahan na nainom niya ang ika-10 baso, ngunit hindi pa rin siya bumagsak. Medyo nagulat siya dito. Ngunit hindi na niya ito masyadong inalala. Higit sa 20 baso pa ang susunod. Gaya ng kasabihan, ang paglalakbay ng 100 milya ay nagsisimula sa unang kalahati ng 70, ang pag-inom ng 10 baso sa una, masasabing ito ay ang unang hakbang lamang sa long march, at ang daan sa unahan ay mahaba pa. Hindi siya naniniwala na kayang tapusin ni Brian Ye ang susunod na 20 baso. Bukod pa rito, pamilyar siya sa alak na tinatawag na Wulianyang na iniinom nila ngayon. Ito ay isang uri ng alak na lalong lumalakas habang umiinom. Si Dr. Thomas Wang at ang iba pa ay maingat na tinitigan si Brian Ye. Ang mga mata ng lahat ay puno ng pag-aalala, nag-aalala na baka bumagsak si Brian Ye anumang oras. Ang atmosfera sa pribadong silid ay biglang naging tense, kahit ang mga doktor ay hindi na kumakain, ngunit tinitigan si Brian Ye. Dr. Ye, hindi ako umiinom ng alak. Kung juice lang, hindi ko na kailangan. Tumingin si Nurse Olga So kay Brian Ye na papalapit sa kanya na may baso ng alak, at agad na tumayo at nagsalita. Paano naman ito? Walang sino man ang maaaring hindi magbigay galang kay Nurse So ngayon. Kahapon ay inilibot mo ako sa departamento upang maging pamilyar sa kapaligiran at iba't ibang mga bagay. Hindi ko pa kayo gaanong napapasalamatan. Tara, Nurse Sue, taos puso akong nagpapasalamat dito. Bukod pa rito, hinihiling ko rin ang inyong pag-aalaga sa hinaharap. Alam ni Brian Ye na isinasaalang-alang ito ni Nurse Olga So para sa kanya, ngunit itinaas pa rin niya ang baso ng alak sa kanya. Gaya ng kanyang sinabi, si Nurse Olga So ang unang taong nagpakilala sa kanya sa departamento kahapon, at siya rin ang unang taong nakilala niya sa departamento. Ano man ang mangyari, kailangan niyang igalang ang basong ito. Masyadong mabait si Dr. Ye, pakisuyong uminom, Dr. Ye. Nang makita na hindi naunawaan ni Brian Ye ang kanyang kabaitan, nag-aalangang itinaas ni Nurse Olga So ang baso na may juice at nag-cheers kay Brian Ye. Habang umiinom ng juice, ang kanyang mga mata ay tumingin kay Brian Ye na umiinom, at hindi maiwasang magpakita ng pag-aalala. Sa kanyang puso, maganda ang impresyon niya kay Brian Ye. Bukod sa kanyang kasanayan sa medisina, talagang magaling siya sa ibang aspeto. Kung ikukumpara kay Wesley Zing, hindi niya alam kung ilang beses na mas magaling si Brian Ye. Nang makita si Nurse Olga So na nag-aalalang tinitignan si Brian Ye, ang mga mata ni Wesley Zing ay hindi maiwasang magpakita ng kaunting pagseselos. Noong unang araw na nag-report siya sa departamento, nakita niya si Nurse Olga So bilang isang magandang nurse, at nagkaroon siya ng interes sa kanya, ngunit hanggang ngayon, siya ay paulit-ulit nang nagpakita ng kabaitan kay Nurse Olga So, ngunit tinanggihan ito ni Nurse Olga So. Hindi inaasahan na nag-aalala siya kay Brian Ye, ang bagong basura na ito. Ang maliit na hayop na si Sue, na karaniwang nagkukunwaring seryoso sa harap ng batang ito, akala mo ay seryoso talaga. Hindi ko inaasahan na siya rin ay isang hayop na mahilig sa mga gwapong lalaki. 2 araw pa lang si Brian Ye dito at nagsimula na siyang manligaw. Balang araw, pagsisisihan mo ito. Sinulyapan ni Wesley Zing si Nurse Olga So at bumulong sa kanyang puso. Matapos sumili ang isang matalim na tingin sa kanyang mga mata, bumalik ang kanyang mga mata kay Brian Ye, at sumili ang isang ngiti sa sulok ng kanyang mga labi. Ang maliit na gwapong lalaki na si Brian Ye ay may maraming babae, ngunit gusto kong tingnan kung gaano karami pa ang kaya mong inumin. Pagkatapos mong uminom ng sobra, kapag puno na ang kahihiyan, mayroon pa bang nurse ang magugustuhan sa iyo? Matapos igalang si Nurse Olga So, nagpatuloy si Brian Ye sa kanyang mga paggalang. Nurse Chang? Tara? Nag-aalok si Brian Ye ng inumin para sa iyo, pakisuyong alagaan ako sa hinaharap. Dr. Lee, nag-aalok si Brian Ye ng inumin para sa iyo, pakisuyong alagaan ako sa hinaharap. Hindi alintana kung sino ang kanyang kausap, palaging may ngiti sa mukha si Brian Ye. Ang tingin sa kanyang mga mata ay laging taos puso.
Ano man ang kanyang inumin, puno ang baso. Kapag umiinom, lagi itong nauubos ng buo, nang walang anumang pagkakaiba. Hindi inaasahan na sa kabila ng kanyang panglabas na anyo, medyo may kakayahan si Brian Ye sa pag-inom. Habang pinapanood si Brian Ye na nag-aalok ng inumin isa-isa, at sa isang iglap, halos natapos na niyang inumin ang mga baso ng mga tao sa tabi ni Nurse Olga Su, nagsimula ng mag-alinlangan si Wesley Zing. Ngunit nagkaroon lamang ito ng bahagyang pag-alinlangan, at agad din siyang nakabawi ng kanyang katahimikan. Naniniwala pa rin siyang hindi kayang tapusin ni Brian Ye ang natitirang alak. Sa paglalakbay ng 100 milya, ang pinakamahirap ay nasa likuran. Ang pag-inom sa isang tiyak na antas ay ang pinakamahirap sa likod. Parang pag-akyat sa bundok, ang pinakamahirap na bahagi ay kapag narating mo na ang tuktok. Hindi lamang ang dami ng alak kundi pati na rin ang kakayahan ng tiyan, ang tiyan at bituka ay kayang tiisin ang isang tiyak na antas, at lahat ng uri ng hindi komportable ay sabay-sabay na lalabas. Matagal na siyang umiinom ng alak at alam niya ito ng mabuti. Apelyido ni Ye, ito ang simula pa lang. Talagang hindi ako naniniwala na kaya mong uminom ng susunod na 10 baso. Nakangisi si Wesley Zing sa kanyang puso. Hindi inaasahan na ang Dr. Ye ay mukhang mahinahon at maganda, ngunit talagang may kakayahan siya sa pag-inom. Naitapos na niya ang 2 mesa. Ayon sa dami ng baso, hindi bababa sa 3 kilo ng alak ang nainom niya, kasama ang ilang baso ng alak na nainom na niya noon, tinatayang umabot na ito sa 3.5 kilo. Nagulat sina Dr. Thomas Wang at ang iba pang mga doktor sa pribadong silid nang makita si Brian Ye na natapos na ang mesa. Lahat sila ay nakatingin kay Brian Ye at hindi maiwasang ipakita ang kaunting gulat at paggalang. Ngunit sila rin ay mga doktor, at lahat sila ay may karanasan sa maraming sosyal na okasyon at umiinom ng alak. Alam nilang mas mahalaga ang huli, at ang kanilang isipan ay tumataas. Hindi lamang sina Dr. Thomas Wang at iba pang mga tao na pamilyar kay Brian Ye, kundi pati na rin ang lahat ng tauhan sa medisina sa pribadong silid at departamento. Lahat sila ay nag-alala kay Brian Ye. Ano man ang kasanayan ni Brian Ye sa medisina, ano man ang kanilang mga naiisip at pagkiling sa kanya, sa mga sandaling ito, nasa panig sila ni Brian Ye. Ang kanya ngayong kilos, sa tuwing nag-aalok siya ng inumin sa lahat, ang ngiti sa kanyang mukha at ang taos-pusong tingin sa kanyang mga mata ay nakagalit sa kanila. Hindi pinansin ni Brian Ye ang tingin ni Wesley Zing o ang mga ekspresyon ng mga tao sa pribadong silid. Itinaas lamang niya ang baso, naglakad patungo sa susunod na mesa, at nagpatuloy sa paggalang. 1 baso. 2 baso. 3 baso. Habang sunod-sunod na umiinom ng baso, ang isipan ng buong pribadong silid ay tuluyang napagod. Ang mukha ng lahat ay puno ng pag-aalala, at ang ilan sa kanila ay hindi maiwasang magkamot ng mga kamao. Fall down? Fall down? Fall down. Siguradong babagsak siya. Sa dami ng iniinom niya, hindi siya makakayanan ng ganito karaming alak. Nakatutok ang mga mata ni Wesley Zing kay Brian Ye habang umiinom ito ng mas marami, at habang ang natitirang alak ay unti-unting nauubos, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay naging mas seryoso at tensyonado. Ang kanyang kamay na humahawak ng baso ay nag-uumapo ng mga ugat. Sa kanyang isip, patuloy niyang pinapagsisigaw ang salitang, bumagsak, nagdarasal na sana bigla itong bumagsak, at sinisikap na pakalmayan ang kanyang sarili, iniisip na sabihin sa sarili na hindi kayang tapusin ni Brian Ye ang lahat ng ito. Ngunit sa kasamaang palad, habang patuloy na umiinom si Brian Ye, unti-unting humihina ang kanyang panloob na pagpapakalma, at unti-unting pumapayat ang kanyang mukha. Ang mga mata niya ay unti-unting nagiging mas tensyonado. At ang kanyang mga dasal ay hindi nagtagumpay. Sa ilalim ng mga nag-aalalang tingin ng lahat sa pribadong silid, sa wakas ay natapos ni Brian Ye ang kanyang paggalang sa huling kasamahan at ininom ang kanyang huling baso ng alak. Habang pinapanood si Brian Ye na itinataas ang kanyang ulo at iniinom ang huling baso ng alak, ibinuhos niya ang laman ng baso sa harap ng kanyang kasamahan at sa lahat. Sa pribadong silid, hindi alam kung sino ang nanguna sa pagpalakpak. Ang lahat, maliban kay Brian Ye at Wesley Zing, ay pumalakpak. Ang mga mukha ng lahat ay puno ng sigla at kasiyahan. Tinitigan nila si Brian Ye ng may paghanga. Higit sa 50 degree ng mataas na alak. Nag-alok si Brian Ye ng inumin sa bawat isa sa higit sa 30 tao sa pribadong silid na ito. At bago ang mga iyon, nakainom na siya ng ilang baso.
At mula simula hanggang katapusan, hindi nawala ng anyo si Brian Ye. Palagi siyang may ngiti at magandang asal. Sa tuwing igagalang niya ang bawat kasamahan, ang kanyang ugali ay taos-puso, mapagpakumbaba, at magalang. Sa mga sandaling ito, na-conquer ni Brian Ye ang lahat sa silid sa kanyang asal at kakayahan sa pag-inom. Si Dr. Thomas Wang at ang iba pang mga tao na nagmamalasakit kay Brian Ye ay lalong namula at masiglang pumalakpak. Pumapalakpak sila ng napakalakas na halos masaktan ang kanilang mga palad nang hindi nila namamalayan. Ang mga puso nila ay napuno ng saya para kay Brian Ye, at taos-puso silang ipinagmamalaki si Brian Ye. Naramdaman ni Brian Ye ang mga tingin ng lahat at ngumiti sa kanila. Hindi, imposibleng. Papaano siya makakainom ng ganito karaming alak? Sa ganitong dami, kahit na siya ay isang batikang tao na may karanasan sa pag-inom, wala siyang tiwala na uminom ng ganito. Paano siya makakainom ng ganito kalaki? Nakatayo si Wesley Zing, nakangiti sa kanyang mukha, tinatanggap ang palagpak ng buong pribadong silid at ang tingin ni Brian Ye. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon, at patuloy na sumisigaw sa kanyang puso. Ang kamay na humahawak ng baso ay halos nabasag ang baso, habang ang mga kuko ng kanyang ibang kamay ay nakadikit sa laman ng kanyang palad, ngunit hindi niya ito namamalayan. Ngunit kahit gaano siya kahirap sa kanyang puso, natapos ni Brian Ye ang pag-inom, ito ay isang katotohanan. At higit pa, habang umiinom si Brian Ye, nakatuon ang kanyang mga mata kay Brian Ye. Hindi ito gumawa ng anumang maliit na kilos mula simula hanggang katapusan. Bawat baso ng alak ay puno, at nang inumin ito, lahat ay ubos. Nais niyang makahanap ng dahilan ngunit hindi niya matukoy ang pagkakamali. Dr. Zing, ang aking brick ay itinapon. Ngayon, dapat ay mag-toast ka na. Matapos magpatuloy ang palagpak, sa wakas ay nagbigay si Brian Ye ng senadorya sa lahat na huminto saglit, at tumingin kay Wesley Zing, na ang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon, at hindi matanggap ang katotohanan na natapos na ni Brian Ye ang pag-inom. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Wesley Zing, na may mapagpatawang ekspresyon sa mga sulok ng kanyang labi. Ang batang si Zing na ito ay nag-isip na gagamitin ang alak upang malasing siya, at nais na ipakita ang kanyang kahihiyan sa pamamagitan ng labis na pag-inom. Nais bang ipahiya siya matapos niyang malasing? Humph! Gusto niyang maging maganda. Akala niya si Brian Ye ay talagang ganoon kadali, ganoon kaloko, at madaling magpadaya. Kung wala siyang gaanong kakayahan, paano niya matatakasan ang hamon ni Wesley Zing? Si Wesley Zing ay talagang nag-uusig ng kamatayan sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung paano lumaki si Brian Ye. Nagsimula siyang uminom kasama ang kanyang ama sa edad na 10. Lumaki siya sa mundo ng alak, at ito ang dahilan kung bakit hindi siya mahilig uminom. Sa simula, nang malaman niyang si Wesley Zing ay hindi mabuti at naglakas ng loob na kalkulahin siya, nagpa siya na si Brian Ye na turuan si Wesley Zing ng leksyon, at ang lahat pagkatapos noon ay nakasunod lamang sa mga salita ni Wesley Zing. Ito lahat ay tungkol dito. Matagal ko na itong pinaghandaan para sa sandaling ito. Sa mga salita ni Brian Ye, ang mga mata ng lahat sa pribadong silid ay sa wakas ay lumipat mula kay Brian Ye at tumingin kay Wesley Zing. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Dr. Ye ay lumabas na isang nakatagong maestro ng alak. Hindi mo ako pinahahalagahan, Zing. Napaka-ugly ng mukha ni Wesley Zing, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Brian Ye, may malalim na puot na sumilay sa kanyang mga mata, ngunit sa harap ng mga tingin ng mga kasamahan sa departamento, pinipilit pa rin niyang ipakita ang isang pangit na ngiti. Si Dr. Ye ay isang maestro, tiyak na hindi mo na kailangang sabihin. Tungkol sa iyong paggalang, wala namang problema, ngunit pagkatapos, ikaw na ang mag-toast ng alak, ngunit hindi mo ito dapat ipagwalang bahala. Bago pa nakapagsalita si Brian Ye, nauna nang nagsalita si Dr. Thomas Wang. Tumingin siya kay Wesley Zing, ang kanyang ekspresyon ay malamig, at ang tono ay labis na matatag. Ganap na nagalit siya kay Wesley Zing ngayon. Sa araw na ito, espesyal niyang inorganisa ang isang salo-salo upang tanggapin si Brian Ye. Una, upang ipahayag ang kanyang kahalagahan kay Brian Ye. Ikalawa, upang ipahayag ang pagkasala sa maling pag-intindi kay Brian Ye noon. Ikatlo, ang pinakamahalagang punto ay upang lutesin ang hindi pagkakaintindihan sa pagitan nina Brian Ye at ng kanyang mga kasamahan upang mas madaling makapag-ugnayan si Brian Ye sa departamento.
Sa mga pagkakataong ito, ang apelyido ni Zing ay lumabas upang ipahamak si Brian Ye. Kung hindi nagkaroon ng hindi inaasahang magandang kakayahan si Brian Ye sa pag-inom, ang sulusulong ito ay tiyak na magiging isang nakakahiya para kay Brian Ye. Ang kahihiyan ni Brian Ye sa harap ng maraming tao sa departamento ay lalo pang magpapalalim sa hindi pagkakaintindihan sa pagitan nila. Maaaring sa bandang huli, isipin ni Brian Ye na lahat sila ay naglalaro sa kanya kasama si Wesley Zing. Kahit na hindi magkaroon ng mga hindi pagkakaintindihan, tiyak na hindi makakayanan ni Brian Ye ang presyon. Sa tingin niya ay nakakahiya na manatili sa departamento at pipiliing magbitiw. Kapag dumating ang oras, makikita niyang ang mga talento na pinaghirapan niyang makuha ay nawala sa kanyang paningin, at lahat ng kanyang kabaitan at pagsisikap ay nawala. Sa pag-iisip ng mga posibleng kahihinatnan na ito, gusto ni Dr. Thomas Wang na gulpihin si Wesley Zing ng buhay. Sa mga sandaling ito, paano niya maibigay kay Wesley Zing ang magandang kulay? Si Marcus Wang ay nakatingin din kay Wesley Zing na may hindi komportableng ekspresyon. Hindi siya nahilig sa pakikialam. Kilala siya bilang isang mabuting tao, ngunit sa pagkakataong ito, medyo nagalit din siya. Ang mga kilos ni Wesley Zing ay labis na. Sa ganitong paraan, nahihiya si Brian Ye sa kanyang welcome banquet. Talagang hindi siya pinansin. Tinitingnan din ng iba pang tao si Wesley Zing na may kaunting galit. Si Wesley Zing ay nagbigay lang ng pangako na i-toast sila ng isang baso ng alak. Kung walang hiya si Wesley Zing, tiyak na hindi niya sila pinapahalagahan. Siyempre, nag-aalala silang hindi makagalit kay Wesley Zing, ngunit sa dami ng tao sa buong departamento at sa suporta ni Dr. Thomas Wang, nagkaroon sila ng lakas ng loob. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.